Good day everyone. I am Christian Prince S. Latore from BSEE 3-1. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay ang aking research sa industrial electronics na duty ratio, volts and ampere, second balance. So, ngayon unahin muna natin to, duty ratio. Ano nga ba yung duty ratio? According doon, summarize na lang natin, ay yung active states ng isang waveform. So ngayon, ito may waveform tayo. Compared sa iba na dati nating napag-aralan, may mga sinusoidal, triangular. Ito naman siya ay rectangular waveform. So, kung mapapansin nyo, meron siya sa y-axis na voltage, sabay sa x-axis naman na time. So, yan. Ngayon, itong nakataas na part na to, ito yung active state. Tawagin natin siyang T1 o kaya PW na ito ay ang pulse width na tinatawag. Ito naman, yung nakababa, ito yung SW, T2, pwede rin, SW na ang tawag ay space width. Ngayon, on and off, ayun yun. Tapos, pag pinagsama sila, ayun yung isang time cycle. Okay. Ito, period na tinatawag. So, para makuha yon, ipagpa-plus lang natin yung pulse width plus space width. So, yung frequency naman, ito yung dami ng cycle sa isang second. So, i-divide lang natin itong makukuha natin dito sa cycle time sa 1. Okay. 1 over cycle time. So, itong duty cycle, dahil duty cycle siya, so ito times natin to sa 100%. Pero yung formula nito is pulse width, ito, yung on state niya, divided by t, ito, yung cycle time niya. Okay. Times 100% para makuha natin kung gaano ba siya naging active sa isang waveform. So, wala naman siguro ng tanong. Punta na tayo sa ating example. Sample number 1. Uy, ayan. Given a rectangular waveform, calculate for t times cycle time, frequency, and duty cycle. So, meron tayo ditong waveform. Yung on state niya is 21 millisecond. Yung off state niya nasa 3 millisecond. So, ililista na natin yan. Pulse width 21 millisecond, space width 3 millisecond, yan. So, ngayon, para makuha natin yung cycle time, 21 plus 3 is 24 millisecond. So, yung frequency, divide lang natin tong 24 millisecond. Dahil millisecond siya, naka-raise siya sa negative 3. Yan. Ito. So, 1 over 24 millisecond, itong makukuha natin, 41.7 Hz. So, ibig sabihin, meron siyang 41 cycle in a second. Yan. Ito pala, yung time na to is yung pag pinagsama tong on state tsaka off state. Yan. So, yung duty cycle naman, ito na. Yung on state niya, PW, pulse width is 21, lagay lang natin dyan, over 24 na yung cycle time niya, ito, times 100 para makuha natin yung 87.5%. So, ibig sabihin, dito sa waveform na to, dapat 80%, 87.5% yung on state. Yan. Next naman tayo. So, ito medyo mali siya, no? Kasi parang pantay siya eh. Pero, ayusin natin. Ito, tama na to. Yan, ito. Example number 2, same lang din. Hanapin din natin yung cycle time, frequency, at yung duty cycle. Okay, meron tayong given na pulse width na 3 milliseconds, sabay space width na 9 milliseconds. Add lang natin. Is equals to 12 milliseconds. Ito na yung cycle time natin. Ito naman yung frequency, 1 over 12
millisecond, ang sagot natin is 83.33 Hz. So, meron tayong 83.33 cycle per second. Yung duty cycle naman natin ay pulse width 3 millisecond divided by overall neto cycle time is equals to 12 ms times 100%. So, makukuha tayo ng 25%. So, tama naman, di ba? Makikita niya dito, 25% lang yung on state niya, samantalang yung off state niya is 75%. Yan. So, last na tayo. Na example. Given the duty cycle of 0.6, okay, given naman yung duty cycle, and the pulse width is 0.3 second, determine the period of frequency. So, ang hinahanap naman dito natin ay yung cycle time. Yan. Lista lang natin duty cycle 0.6, PW is equals to 0.3 seconds. Okay? Ito yung formula ng duty cycle, di ba? Ay, duty ratio. Ito. PW or yung pulse width divided by time cycle. So, laruin lang natin siya. Pwede natin tong pagbaliktarin lang yung T tsaka D para makuha natin. So, T is equals to 0.3 seconds, yung pulse width, ito, divided by 0.6, yung DC, yung duty cycle na ito. So, divide lang natin siya at ang nakuha nating cycle time ay 0.5 seconds. So, ito yung unit niya, seconds. So, yung next naman yung frequency, divide lang natin tong 0.5 seconds. Yan, okay. 1 divided by 0.5 seconds is equals to 2 Hertz. So, meron tayong 2 cycle in a second. Ito na yung sagot. So, sana clear yun?